Sa ating lahat, welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today ay gutom ka na ba? At mayroon tayong concept na righteousness. Righteousness means God's always act according to what is right, and He Himself is ultimate standard of right and wrong. Following His perfect nature, God is holy, just, and true. His righteous call individual to uprightly families to walk in His way and nation to uphold justice. At the cross, His justice mercy met sin was punished, and the sinner are declared righteous through faith in Jesus Christ. At makikita po natin ito sa Psalms chapter 145 verse 17. The Lord is righteous in all His ways and faithful and He does. At sa Tagalog po, ang Panginoon ay matuwid sa lahat ng pamamaraan niya at mabait sa lahat niyang mga ginawa. At ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan na po natin sa teaching po natin. First teaching, so, sa first teaching po natin, God will not tolerate evil forever. So, yung Panginoon sa Kristo, never niya ito-tolerate lahat ng masasamang bagay or yung mga gawaing masasama na alam natin na galing sa masamang espiritu or sa kalaban natin. So, never niya ito-tolerate lahat ng mga bagay na yon. At ngayon naman sa second teaching, it is a sin, not a change our evil culture. So, kasalanan po pala yun. Hindi natin kailangan baguhin yung sarili natin sa mga bagay na makasasalanan. So, kung sa tingin mo nagagawa yung mga bagay na yun, tigilan mo yung mga bagay na yun kasi kasamaan yun na hindi ito tolerate ng Panginoon. Then, sa third teaching natin, righteousness must be so like food and water. So, yung pagiging pala natin, righteousness natin sa Panginoon, yung pagiging matuwid natin sa Panginoon, para siyang kumakain tayo palagi ng pagkain at tubig na kung saan kailangan natin siya araw-araw. So, yung pagiging righteous natin sa Panginoon, kailangan natin siya i-meditate or kailangan natin siya gawin araw-araw. At ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. First application, reflect God's righteousness in your heart. So, yung kabutihan pala ng Panginoon, dapat nire-reflect natin yung sa puso natin na kailangan parte sa puso natin yung kabutihan ng Panginoon. At ngayon naman sa second application, resist the evil culture in your family. So, tanggihan mo palagi yung mga nangyayaring kasamaan sa pamilya mo na kung saan yung iba kasi pamilya nila yung mismo tumutukso sa kanila upang gumawa ng kasamaan. So, ikaw, kung sa tingin mo at alam mong mali na yung ginagawa ng pamilya mo, kailangan mo nang i-resist yun. At ngayon naman sa third application natin, remain hungry and thirsty for righteousness. So, kanina pa sinabi doon na kailangan mong maging righteousness sa Panginoon kagaya ng sa pagkain at pag-inom mo ngayon para ma-remain yung pagiging righteous mo sa Panginoon. Siyempre, kailangan mo na maging gutom ka palagi at uhaw. Kasi kung ikaw ay gutom at uhaw sa pagiging righteous sa Panginoon, gagawin mo yun na usaan para kang kakain at iinom para lang maging mabuti sa mata ng Panginoon. At yun naman sa ating discussion, why do we have to pursue righteousness like food and water? So, para sa akin, kailangan natin i-pursue lahat ng mga bagay na yan. Kasi, ang Diyos nga, nagkatawang tao siya upang sa ganun, may isang mabuting tao na nakakasunod sa ating Panginoon. And that's why, si Jesus, yung Christ-likeness na kailangan natin gayahin. Siya yung ibinaba or ipinadala ng Panginoon upang sa ganun, gayahin siya ng mga tao. So, kailangan natin na pangalagaan sa sarili natin yung mga bagay na yon. At ngayon naman sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion natin na kailangan natin pala na maging uhaw sa righteous sa Panginoon kasi
kung hindi tayo nagiging tagasunod sa Panginoon, ano pang silbi natin sa mundo na to? And how can you practically apply our devotion? So, may apply ko po sa sarili ko ang devotion natin ngayon sa pamagitan na kailangan ko pang mas pursigihin yung pakikipag-relasyon ko sa Panginoon. Upang sa ganun, natutupad ko yung fulfillment na ibibigay ko bilang righteous na tao sa Diyos. So, ayun lang po for our today's discussion. Thank you for watching.